Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jimmy Opleda mula sa Next Gen Kids Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw, Jimmy. Maraming salamat po sa inyong mensahe patungkol sa tamang pagsunod sa Diyos at ating mga otoridad. Para po sa ating unang katanungan, paano natin maiiwasan ang maging mapamuna sa mga nasa otoridad at sa halip ay maging isang halimbawa ng pagsunod? Ayan. Sa isang demokrasyang pamahalaan, minsan pwede tayong magsalita ng ating mga pananaw sa ating mga otoridad. Basta hindi tayo nangiinsulto at andun ang ating paggalang. Kasi hindi naman masamang magbigay ng feedback. No? Ganun pa man, if you really want to see how God will work, alalahanin natin yung 1 Timothy chapter 2. Basahin ko na lang din para maliwanag. First of all then, I urge that entreaties and prayers and petitions and thanksgivings be made on behalf of all men. Ang ganda ng kasunod niya. Sabi niya, for kings and all who are in authority, so that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity. This is good and acceptable in the sight of our God, our Savior. So bakit importante ito? Kasi madalas tayo ay palaging nagre-reklamo laban sa pamahalaan. Hindi man natin sila pinagpe-pray. Di ba? Ang nais ng Diyos, pag-pray natin sila. Kung ano yung gusto nating makita mong katwiran na kailang isusulong, dalhin natin sa Diyos. Kasi sabi nga sa Proverbs 21, di ba? Para silang daluyan ng tubig na ihahatid ng Diyos kung saan sila dapat patungo. Kaya yun ang ating pagtitiwala na ang Panginoon natin higit na mas makapangyarihan kaysa sa mga namumuno sa atin. Kaya magpasakop tayo, may paggalang na may pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Salamat po sa reminder na yun, Pastor Bong. Para po sa ating pangalawang tanong, paano natin matutulungan ang mga kapamilya o kaibigan natin na nahihirapan sumunod sa mga batas ng gobyerno? Lalo na kung ito'y sumasalungat sa salita ng Diyos. Now, ito linawin natin kaagad. Tiyakin natin na talagang sumasalungat ito sa salita ng Diyos. Kasi kung ito'y sumasalungat sa salita ng Diyos, sabi nga nila, I would rather obey God than men. Now, ang ganda ng halimbawa ni Daniel. Bakit? Kasi yung inutos sa kanila parang salungat sa pinag-uutos ng Diyos eh. Pero they were respectful. They tried to negotiate. Tiningnan nila yung common objective nila, which is for them to be healthy, di ba? So, doon siya nag-focus, hindi doon sa law. Kundi, tulungan kitang makita mo. Kung yun ang objective mo, i-test mo kami in 10 days, di ba? And true enough, the Lord supported them. Tinulungan sila ng Diyos, they became even 10 times better than the rest, di ba? Kaya nakakatuwa yung ganung sitwasyon. Kaya ganun din sa kanila. Tingnan natin, if we feel na hindi to ayon sa salita ng Diyos, then let's appeal kung pwede. Then let's find out where the Lord will lead us. Kaya ang Diyos ng katalinuhan will teach us what to do. Kaya makinig tayo sa Kanyang mabuti, huwag tayong magalit, huwag tayong maging palaaway, kundi lalo tayong maging magalang, katulad ng sabi ng Diyos, honor all people. Di ba? Kaya doon ang ating Panginoon Diyos. Praise God for that po, Pastor Bong. Para po sa ating huling tanong, ano ang dapat nating gawin kung nakakaranas tayo ng kawalan ng katarungan o injustice? Ayan. Katulad ni Jesus Christ when He was parang on trial, nung He was being falsely accused, ano ginawa niya? He kept quiet and trusted Himself to the Lord who is in control of everything. Kaya sa 1 Peter chapter 2, yun ang hilambawan niyang pinakita. Ngayon, kung kaya nating mag-appeal na magsabi ng unjust na paraan, na unjust na sinagawa nila, sabihin natin, katulad ni Jesus, sabi niya, kung mali ang ginagawa ko, sabihan mo, bakit mo ako sinampal? Anong ganun, di ba? Sinabi niya diretso. Ganon din si Paul. Nung sila ay di makatarungang kinulong ng walang due process, sinabi niya, I'm a Roman citizen. Bakit kayo, naglilitis ba kayo o kaya nagpaparusa ba kayo ng walang due process? Sinabi niya yung nararapat. Di ba? Pero, hindi siya palaaway, hindi siya vindictive. Ang sa kanya, nasabi ko, then kayo rin mananagot sa Diyos. Di ba? At ako, susunod lang din ako, kaya nakulong nga sila eh. Di ba? Kahit na unjust yung treatment, tuloy pa rin siya. Hanggang sa dinala siya kay Caesar dahil yun ang kanyang hiling. Pero kung titingnan mo in the process, sabi nga nila Agrippa, ni Festus, hindi dapat yan makukulong. Dapat yan, napalaya na yan. Dahil yung kanyang kaso, hindi dapat siya parusahan ng ganyan. Di ba? It's very unjust. And yet, he submitted.
Pero sinabi niya. Hindi naman siya nagparang tahimik lang. Okay? Maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. At bago po tayo magtapos, kami ay nagagalak na imbitahan kayo para ipagdiwang ang unlimited na faithfulness ng Panginoon sa ating paggunita sa 40th anniversary ng CCF this coming August 24 and 25. Isama niyo po ang inyong mga pamilya at kaibigan, especially yung mga nais ninyong maka-encounter kay Jesus. And that's it for Sunday Fast Track. God bless!